Welcome to Donmar TV News Channel. Sinagot ng kampo ng The Kingdom of Jesus Christ ang panawagan ng Department of Justice na sumuko na lang daw si Pastor Apollo C. Quiboloy upang maiwasan ang labis na pagpapakita ng puwersa ng kapulisan gaya nga na nangyaring paglusob sa mga religious compounds ng KOJC sa Davao City nitong Lunes. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Desisyon ni Pastor Apollo C. Quiboloy na hindi magpakita sa publiko o sumuko sa mga otoridad sa kinakaharap na kaso. Ito ang paglilinaw ni Attorney Diana Tolentino Fuentes, Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ, sa panawagan ng DOJ o Department of Justice na sumuko na lamang ang butihing pastor matapos ang labis sa pagpapakita ng puwersa ng mga taga-PNP sa pagsisilbi nila ng arrest warrant tong Lunes, June 10 sa mga religious compound ng simbahan sa Davao City. Ipinaliwanag naman ito ang dahilan kung bakit ito ang naging pasya ng butihing pastor. He decided to choose not to go out in public. As you are all aware, before this, Pastor Quiboloy has already said that he has received information that there will not just be a rendition. What is a rendition? A rendition is when U.S. authorities, using their skilled operatives, will pluck him from the Philippines and bring him to the United States to answer the charges that they filed against him there. That is rendition. And in their country, it is legal. In our country, I would like to call it kidnapping. However, he has received information that there would not just be a rendition, but extermination. And that is the reason perhaps that he has chosen not to show himself. Kung magugunita, una na nga sinabi ni Pastor Apollo na maraming banta sa kanyang buhay mula sa Estados Unidos. Samantala, kinestyon naman ni Attorney Fuentes ang labis na puwersang ipinakita ng PNP na maiiwasan raw sana ayon sa DOJ kung susuko na lamang ang butihing pastor. Why would they use force at all? Did they use this kind of force in trying to arrest other people? It would have been so easy for them to just go to the gate and say, we are serving a warrant of arrest. I personally received the warrant of arrest from the Senate and from Congress. And it was peaceful. I just received it. Nothing happened. Why did they have to serve the warrant of arrest this way? They could have talked to the administrator of the Kingdom of Jesus Christ. Noong Lunes, daang-daang puwersa ng PNP, CIDG at SAF ang sumugod sa mga compound ng KOJC sa Barangay Buhangin at Barangay Tamayong sa Davao City. Bit-bit ang mga matataas na kalibre ng baril na kalaunan ay nagdulot din ng matinding trauma. Hindi lamang sa mga kabataan, kundi maging sa mga nakatatandang miyembro ng simbahan. Dagdag naman ni Attorney Fuentes, sa kabila ng pagmamalabis na ginawa ng mga armadong otoridad, ay pinapasok pa rin ng mga ito sa mga religious compound ng KOJC kahit warrant of arrest lang ang tanging bit-bit ng mga ito at hindi search warrant. Bagay anya na nagpapakita na hindi kailangan ng overkill na puwersa ng PNP sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Samantala, ito naman ang tanong ni Attorney Diana kay Yusek Raul Vasquez sa panawagan nitong pagsuko ni Pastor Apollo. Place yourself in pastor's shoes. Would you give yourself up willingly so that you can be killed? I think the answer is self-explanatory. Ay, grabe na naman ang harapan. Okay? Sobrang kakapalan na kasinungalingan ng gobyernong Bartek, Pangag, lahat na. Alright? So ngayon si Palangga, si May Perez present. Ang daming present today. Okay? At si Sarah na laging suki. Thank you so much. Ngayon mga Palangga, ano nangyari? Ano yung pinag-usapan natin? So, nag-viral sa media, social media, mainstream media, etong pagka-Bartek ni Liza at yung pag-agaw nga niya ng alak. You know, ang pagkasugapan niya ng alak, pag-agaw kay Cheese Escudero. So ngayon, mga Palangga, gagamitin natin ang ating matalinong pagsasaliksik. Actually, hindi mo kailangan sobrang talino, kahit elementary ka pala. Yung paglaruan natin tong hitad na to, itong Bartek na ito. Kasi mga kababayan, nag-release ng statement, etong si Liza, okay, patungkol dito sa issue ng pag-agaw niya ng jalak. Kasi lumaklak siya ng
lumaklak ng bonggang-bongga. Alright. Tingnan ko lang yung mensahe sa atin ng Juting Jahas. Okay? Ang Juting Jahas, actually kanina pa itong minessage sa akin bago inirelease pa ito na isabi na sa akin ng ating puting ahas na magre-release ng statement ang Malacanang na mga bangag. Alright? Sabi nga ni Crisostomo Ibarra na aking palangga, dito daw nag-release ng statement si Liza Fair, Liza Tanas, lahat na ng pangalan, ang dami niyang pangalan eh. Pero yung walang tigil na expose ni Attorney Glenn Chong sa kanya na pagsabwatan sa Smartmatic, ni isang word wala siya o ni isang letra. So alam nyo na, takot siya kay Glenn Chong. Nakalad ka rin siya dahil si Glenn Chong mismo ang buhay na witness na nakipagsabwatan si Lisa Araneta Marcos sa Smartmatic. At may affidavit dyan si Attorney Glenn Chong at even dito sa Amerika na i-forward ko yung kanyang affidavit sa aking case. So ngayon, mga kababayan, bago natin junugin, bago natin siya pretuhin itong mga sinungaling na ito, sabi ng ating Juting Ahas, mga palangga, buwisit daw si Liza kay Quezon. Alright? Buwisit na buwisit. Meron daw siyang galit na itinitimpi dito kay Quezon dahil ayon sa ating source, si Quezon o si Cheese ang pinakaunang nagpakalat ng katotohanan na si Marcos Jr. ay nagpupulburon way back in 2016 noong Vice President pa lang na naglalaban pareho sila, di ba? Ni Quezon. So ito daw si Quezon, si Cheese, according to our source, ang unang nagkwento sa mga amiga niya, o mga kakilay niya na bonggang-bongga, na si Kuting ay nagpupulburon. Kaya pag pinagsama mo yung Quezon at pulburon, lalapot yun, di ba? But anyway, mga palangga, yun ang nabanggit sa atin na source. Kaya intention daw ni Liza Tanas yun na gawin kay Cheese Escudero na parang, you have to stay on your lane or else, ganon. Pero di ba, ang nakarating din sa atin na information, talagang si Quezon ay nakikipagsabwatan din sa gobyerno. But siguro may mga terms yan sila at nagtatarayan sila. Yun na si Kilay, ito naman si Bartek, di ba? Nagtatarayan yan sila at eto na nga, nag-release na ng statement. Itong, i-present natin yung statement. Ayan. Nakikita ba ng lahat? Okay. Ay, wala dito. Teka, present natin dito sa kabilang ibayo. Alright. Slides natin. Ito si Bartek. O, ayan. Nakikita nyo yan, di ba? Okay, mga kababayan. Yan yung statement ni Bartek. Okay, aralin natin yan. Statement of Bartek on the viral wine glass video. Sabi niya, if truth to be told, here's what happened. At 10 a.m., alam mo, sinungaling itong, sabi ko nga ito, harap-harapan, hayagan, nagsisinungaling ang Jutang Ginemes na babaeng ito na punong-puno ng kasalanan sa buong sambayanan, may nalalaman pa siyang if truth, sabi niya, if truth be told, here's what happened. At 10 a.m. yesterday, after greeting 82 ambassadors and other international organization representatives for over an hour, sabi niya, President Bangag and I entered the ceremonial hall and we were ushered to where Cheese and Speaker Tambaluslos were standing. When Cheese saw me, okay, he said, wow, believe din ako sa iyo ha, may energy ka pa after standing and smiling for over an hour. I'm sure, sabi niya, you could use a drink. Tapos tumawa daw siya, sabi niya, I laughed and said, you bet. Bigatla, okay? Sabi niya, and so I'm mischievously got his glass of champagne. So, parang tinistis na lang daw, loko-loko lang daw niya si Quezon. Sabi niya, took a sip and told him, ew, hindi naman malamig ang champagne mo. After that, I gave his champagne glass
back to him, and then we both had a good laugh over that. I think, sabi niya, the entire exchange took all of 10 seconds. Sabi pa niya, I've known Cheese since my law school days. He studied in UP and I went to Ateneo. We've been friends for like forever. So whether I made him a waiter or he responded like a gentleman is between us. Sagutin ko muna yan dulo. Tanggalin muna natin to. Okay, tanggalin muna natin palangga, ha? Okay? So tanggalin muna natin yung kanyang kaletsyhan dyan. Okay, ngayon, ito. Okay. Ang sabi ng bruha, gamitin ko na yung phone ko. Ang sabi niya, magkakilala na sila noon-noon pa. So, kung ginawa man daw niyang waiter, si Keso, and sinabi naman ni Keso ay, gentleman lang daw siya, di ba? At ito daw ay between sa kanila, both sa kanilang dalawa. Alam mo, hindi talaga nag-iisip itong Bartek na ito. Sabi ko nga, okay lang kahit magtorjakan sila pag behind the scene. Sabi niya nga, may 82 ambassador siyang binati, tapos pinakitaan niya ng ganun, nakagaspangan at kadugyutan na pag-uugali. Pero tignan natin, mga kababayan, kung gaano kanuknukan ng kasinungalingan ang babaeng ito. Kaya sinabi ko sa inyo, dapat mawala na siya sa landas ninyo. Okay, dito sa video muna ipakita natin sa inyo kung nagsalita ba siya. Tapos oorasan natin. Gagamit tayo ng time. Alright, balikan natin to. Ito yung kasinungalingan niya. Okay. Okay. Andali, ito ha. Tignan natin kung nagsasalita si Keso dito. Tignan natin na mabuti. Okay. Sabi niya may conversation sila. Ayan, umupo siya. Nagbuka ba yung bunganga niya kay Keso? Bumubuka ba ang bunganga ni Lisa? Uminom. Si Keso nakasmile. Oh, may conversation ba na naganap? Ulitin natin. O baka tayo ang bangag. Kasi alam mo yung mga bangag, mga palangga, ang tingin nila sa ating mga normal, tayo ang bangag. Tandaan nyo yan. Balikan ulit natin ang kadyutahan nitong kasinungalingan ng mga ibuaka ng Genemes na ito. Nagsalita ba siya? Ayan. Pumorma. Okay. Oh, nagsalita ba siya? Inagaw niya yung alak. Oh, nag-smile lang. May conversation ba? Wala. So, ibig sabihin, sinungaling itong ahas na ito. Ngayon, alam natin na nagsisinungaling, pero babasahin ko ngayon ang kanyang statement, mga kababayan. Okay. Magta-time tayo. Para lang sa kaalmanan, para yung ating mga elementaryong mga kabataan, pag kayo ay, wala naman yata nanonood sa akin, i-educate niyo yung mga anak. Okay? Para hindi tayo niloloko ng mga bangag na gobyernong ito, na harap-harapang ginagago na tayo, mga kababayan, ay, reset natin. Okay? Ginagawa na tayong gago ng mga ito, pero hindi pa rin kayo gumagalaw, hindi pa rin kayo kumikilos. Harap-harapan kayong binababoy, walang conversation na naganap. But sige, pagbigyan natin. Kasi ang sabi ng bruha, okay, I think the entire exchange took all of 10 seconds. By the way, bago natin timean, hindi, sige, may ako nasabihin kung sino nasa likod nito. Alright, basahin natin. Ang sabi niya, I think the entire exchange took all of 10 seconds. Here's our timer. Kita nyo yan? Timer. Babasahin ko ngayon, tignan natin kung 10 seconds nga ba. Okay, ito daw yung kanilang conversation. O, timer starts now, ha? Ayan, o, start natin. Kung may 10 seconds, alright? Okay. Okay. Ay, dali. Wait. I-reset pa na natin. Ang hirap kasi dalawang telepono. Magsimula tayo sa, wow, believe din ako sa'yo, ha? Okay, tignan natin to. Okay, pakita niyo para walang daya tayo sa time. Okay, action. Wow, believe din ako sa'yo, ha? May energy ka pa after standing and smiling for over an hour. I'm sure you could use a drink. You bet. Ew, hindi naman malamig ang champagne mo. Okay, I think that's about it. Ilan yon? Oh, may 10 seconds ba?
May 10 seconds ba? Pagbigyan na natin. Ano ba yung sinabi niya? Ew, hindi naman malamig ang champagne mo. Sabi niya, after that, I give his champagne glass back to him, and when we both had a good laugh. Nasaan ang 10 seconds dyan, mga palangga? Nasaan? Ulitin na, time-an ninyo ako. Dali. O, 10 seconds. Mag-time-an tayo. Para lang sa kalwa. Kayo naman ngayon ang mag-time. Mag-time din ako dito. Ulitin natin. Bagalan ko yung salita ko parang si Kuya Cesar. Para lang mapagtunayan ito yung buha ka ng Genemis na gobyernong ito. Sanabi ko nga sa'yo, this is not about kung sino ako, sino, si Duterte, sino ang mga, ginigipit nila. This is about you na iniinsulto ang inyong katanilnuhan ng isang bartek at mga bangag sa gobyernong ito. Mag-start kayo ng timer. Babasahin ko, mag-time din ako. Babagalan ko na parang si Kuya Cesar. Alright. Okay, ready? Timer starts now. Ay, hindi pala bagal. Sorry. Hindi pala bagal. Paano ba? Bibilisan ko. Para makuha natin yung 10 seconds. Pero I know kung paano magsalita si Lisa. Okay. Ulit. Okay. Lisa, ano to? Lisa's word. Okay. 1, 2, 3, action. Wow, believe din ako sa iyo. May energy. Ay, si ano pala to? Si Chis pala yung nagsasalita. Hindi pala si Lisa. Wait. Restart. Okay. Paano ba si Chis? Para makata. Okay. Ito si Chis. Wow, believe din naman ako sa iyo. May energy ka pa. After standing and smiling for over an hour, I'm sure you could use a drink. Sabi ni Lisa, you bet. Bigat la. Ew. Hindi naman malamig ang champagne mo. Wala. 19. 8. Yan talaga walang 10 seconds. Kahit anong gawin natin, walang 10 seconds na naganap na conversation at walang pagbubukas sa bunganga nilang dalawa. Kaya sabi ko, breaking news, ano sila? Paranormal o alien na meron silang telepathy, nag-uusap silang dalawa o mga psychic ba sila na may power sila na sila lang ang nakakaunawa. Di ba? Sabi ni Ma'am Parvina, 15 seconds. So parang meron silang mental telepathy na hindi natin nakikita. So sila yung mga alien. Walang bukas ang bunganga. Kung alien ito, paano ba magsalita ang mga alien? Mag-alien tayo. Pagtignan natin. Mag-time ulit tayo sa pagiging alien natin. Okay. Kunyari, alien si Cheese. Alien. Okay? Wow, believe din ako sa'yo. May energy ka pa. After standing and smiling for over an hour, I'm sure you could use a drink. You bet. Ew, hindi naman malamig ang champagne mo. Ilang oras? 15 seconds. Kahit mag-boses alien sila, mga palangga, wala talaga, di ba? Mag-boses alien, mag-boses bigaon, mag-boses alpotera. Hindi talaga pasok yung 10 seconds na sinasabi. Kaya sabi ko, nuknukan ng kasinungalingan ng mga jotang Genemis na to. My God, mga palangga, ginagago kayo. May pumasok, sabi ni Kusinerang Musikero, 12 seconds daw. Nag-alien na ako. Ano pang gusto nyo? Di ba? Ganun ang alien? Wow, believe din naman. Ulitin natin, parang saya, no? Entertaining. Isa pa nga, mag-time na tayo ulit. 1, 2, 3, action. Si Escudero ako, action. Wow, believe din naman ako sa'yo. Lisa Tanas, may energy ka pa after standing and smiling over an hour. I'm sure. Could use a drink? You bet. Di naman malamig ang champagne mo. Wala talagang, kahit pa ulit-ulit, kahit magmukha na akong alien dito, wala po talagang 10 seconds na naganap, mga kababayan. So, ibig sabihin, mga palangga, alam naman natin na ginagago tayo, binubudol tayo ng mga to. Walang naganap na conversation. Ulitin natin ulitong video. Baka sakaling, baka may biglang magsalita. Kasi meron silang mga mental, telepathy. Asa ba yung ginayupak na yun? Nawala ng, Anyway, ito ba yung cellphone ko? Okay. Balitan ulit natin. Yan. Wala nang sound.
10 seconds. Oh, nagsalita bang Gaga? Kita ninyo, bakit ko po pinapaulit-ulit ko to sa inyo? Bakit? Ayan. Ayan si Keso. Ayan, nang agaw siya ng alak. Walang salita. Tinignan pa nga niya ng masama dyan si Keso. Nasaan? Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kababayan, na harap-harapan po kayong ginagawang bobo nitong mga bangag na gobyernong ito. Na pilit pinagtatakpan ang mga isyu ni Lisa sa pangingidnap sa mga kabataan sa Turkey, 2 minor de edad. Pilit na pinagtatakpan ang panggigipit nila sa Kingdom of Jesus Christ members. Yan mga kababayan, ang totoong gusto nilang pagtakpan ang lahat ng pangangamkam nila, lahat ng kawalang hiyaan nila sa inyo. Ang malalaking issue ng smuggling ng pulburon na sila mismo ang kasabwat, yan po ang gusto nilang pagtakpan at ginagawa kayong syunga. Imagine mo, ikaw na nakikinig ngayon sa akin, isa kang abogado, isa kang doktor, isa kang enhinyero, lahat ng katalinuhan nasa iyo, lolokohin ka lang na isang bartek na, na sinabi, 10 seconds may conversation, harap-harapan, hindi pwede magsinungaling ang video. So anong ibig sabihin nito? You have to get up and speak up na. Kailangan nyo itong tapusin ng itong mga, my God. Kung hindi kayo kikilos, araw-arawin kayong lolokohin. Yung loto, mga kababayan. Ibig sabihin, kung patuloy kayong magpapaniwala at natatabunan ang mga malalaking issue sa pamamagitan ng black propaganda, black ops, paninira sa mga kritiko at pagbabayad ng mga milyon-milyon sa kanilang mga firm para pagtakpan itong mga kabartika ni Lisa, ni Bangag Jr., my God, wala klase kayong kwentang Pilipino kung hindi nyo ipagtatanggol ang inyong bayang sinilangan. Anong klaseng Pilipino kayo? Kung itong isang bartek bangag ay ginagago kayo every single day. Sabi niya, the apricot, okay, tinatawanan lang tayo ni Lisa. Yun nga ang sinasabi ko. Dapat itong babaeng ito makulong nang hindi na pamarisan. Dapat nga hindi lang kulong, gorgor ang parusa dapat yan kung merong gorgor, mga palangga. Akbang ng Maisog, Canada, Vancouver, parehong clairvoyant si Tomalisa at Chismoy. Yes, Ga. Thank you so much, Ga. Vancouver, Canada, Maisog sa July. So yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na kung hindi kayo kikilos, ano na lang, saan naasa inyong mga anak? Harap-harapan. Sinasabing may 10 seconds sa salita, hindi nga bumuka ang bunganga. At sinabi, pinagbigyan natin 10 seconds na pananalita, inorasan natin, walang 10 seconds sa conversation. Paulit-ulit nating sinasabi, ang nasa likod po niyan, according to my source, to our source, mga palangga, ay si Cesar Chavez, yung kanilang strategist dyan sa presidential communication. Alright? So, yan ang kanilang pag-cover up na magsalita, mag-release ng statement si Lisa Tanas, mag-release ng statement through Cesar Chavez. Yan ang may pakana na para daw i-damage control at lokohin kayo. Pero the more na nagsisinungaling sila, the more na lumalaki ang damage na ginagawa nila sa inyo, mga kababayan. At ayon sa ating source, na-shock din si Keso sa ginawa ni Lizang pag-agaw ng kanyang alak. Kasi sabi ko nga, mga kababayan, kung pareho silang tambay sa kanto, mabuti pa nga ang mga tambay may ethics eh. Diba? Pero ito, mismo sinasabi niya, nandoon ang mga diplomats, 80-something diplomats, pero bakit niya ginagawa ito? Kasi nga, power tripper. Wala siyang pakialam. Kasi akala niya kaya niyang lusutan lahat
sa kanyang mga kasinungalingan, sa kanyang mga propaganda, ang harap-harapan, sabi ko nga, blatant lie. Hayagang kasinungalingan, garapalan. Alam niyo nung bata ako, pag may kalaro ako, no? Pag ganyan harap-harapan ng sinungalingan, ginajampal ko kaagad eh. Kaya inano ko kaagad. Pinapasok ko tong kamao ko sa bunganga pag sinungaling. Para hindi na hindi siya umulit-uli. Tinutumbak ko kaagad. You know what I mean? So itong babaeng ito, hindi lang sa pagsisinungaling dito ngayon. Kundi yung sabi ko nga, ang behind the scene na pagnanakaw ni Lisa, ni Kuting, at ang pagkasangkot niya, ulit-ulitin ko, si Lisa ay mastermind ng pangidnap sa 2 minor de edad sa Turkey na kasabwat si Teddy Boy Locsin, ang asawa ni Teddy Boy, si Manalo, DFA, DOJ, lahat. Yan ang issue na ayaw nilang pag-usapan ninyo. Ang pagiging polboron ni Kuting Jr. na alam mo, Chis Escudero. Ayon sa source, ikaw pa ang nagpakalat niyan. Pero ngayon, bakit? Natatakot ka? Dahil wala kang betlog, kundi kilay lang? Sige nga, itayo mo kung talagang anti-ano ka, chacha ka. Well, parang na-scan ko, nag-meeting kayo ni Tambaloslos. Anong agenda nyo ni Tambaloslos? Hahawakan yung kapiranggot mong ano? O, aahitan ka ng kilay kapag hindi ka sumunod. Ano namang agenda ninyo ni Tambaloslos? Nag-meeting kayo. Alam mo naman palang nagpupulburon si Marcos Jr. Ano? Gusto mo, aahitin na lang namin yung kilay mo. Galit pala sa'yo si Liza dahil ikaw ang nagpakalat na si Kuting ay pulboronic. Pero bakit ayaw mo magsalita? Bakit? Dahil what? Dahil kasama ka sa listahan ng distressed mother? Ganon ba yon? Bakit? Magkakasama kayo sa mga illegal na gawain ninyo dyan sa gobyerno? Anong kinatatakot mo? Kumpara ka sa Makatang Bayan, mga kaibigan, mga kadramahan mo dyan. Para saan ka? Tapos ipagtatanggol mo si Bartek? Ano sabi mo? Sabi ni Keso, andito pala, in-screenshot natin. Ang sabi ni Keso, ang kanyang explanation dyan, I consider waiting on a lady. Okay? Sabi niya, first or otherwise to be gentleman. Sabi niya, gentlemanly. Paano ka naging gentleman? Na siya ka nga, inagaw. Binigla ka. Huwag kang magsinungaling. Pare-pareho kayo. Sabi ko, ano kayo, alien? Paranormal? O may sapak kayo na nag-uusap kayo na kayo lang nagkakaintindi o may mental telepathy nga kayo, which is wala naman. Maaring sabihin ng iba na makaluma o parang under. Alam mo, nonsense. Nonsense yung sinasabi mo, Escudero. Gusto mo lang pagtakpan. Sabi niya, pero para sa akin, hindi kailanman magiging makaluma o di uso anuman ang itatawag ng ima sa pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Well, dun sa ano na yon, sa isa scenario na yon, ipinakita mo na duwag ka. Alam mo yon kasi, well, sige, pagbigyan na natin gentleman. Paano ka naging gentleman kung ano ka ng kilay? Baka gentlewoman. Diba? Paano naging gentleman kung nagpatastas ka ng kilay mo? Oh. Alam mo, ang layo. Inagawan ka. Sabagay, hindi ka naman pwede magwala doon. Baka gurgurin ka ng mga nasa paligid. Manggugurgur yung mga yun Diba? So, yan yung nakikita natin, mga palangga. Again, ang sabi nga ni Lisa, 82 na diplomats ang nandoon. At hindi mo pwedeng sabihin na kayong dalawa ay nagkakaintindihan lang. Kaya nga sabi niya, magkakilala na raw sila. Baka naman nagturja ka na kayo noon. Tapos meron kasi, you know what, yung ganong relationship. Sige, aralin pa natin yung kanilang mga galawan. It's either may past relationship kayo, na nagdidilaan kayo, or whatever. You know what I mean? Na magsishare kayo ng baso. Unang-unang, walang manners, walang etiquette. Etiquette man, minsan
Hindi lang ako nagdikit-dikit ba? Walang etiket ba? So, walang etiket. Baka nahigop na yon, di ba? Nahigop niya na nung, hindi kasi nakita kung humigop na siya ba ng, ng champagne. Di ba? Wala talagang etiket itong mga litsi na to namin. Ibulkitin talaga yung botod ni Lisa, no? Lisa, ang botod mo, ipabulkit ko gidna. Para, kumupos na. Ay, hindi. Pagbulkit para lalong lolobo. Pabulkit ko para lalong lumobo yan. Ngayon, mga kababayan, kahit ano pang pagtakip ni Quezon, ito ay, sabi ko nga, malinaw na kasinungalingan at gusto kayong gaguhin lahat. Ngayon, it's up to you. Okay? Okay? So, it's up to you, mga kababayan, kung kayo ay magpapaniwala sa kabila ng inorasan natin, tinignan natin yung kanilang ang kanilang mga bibig, kung ano yung mga pinagsasabi. Sabi ko nga, very paranormal ito. Ang paranormal, di ba, nanonood naman kayo sa Netflix, no? O yung mga palabas. Ito yung may mga power, di ba, na nag-uusap sila through sa kanilang mga mind. Naniniwala ba kayo dyan? Minsan nanonood ako yung may mga medium, di ba? Mga psychic, yan. Naniniwala ba kayo doon? Kasi hindi ako naniniwala doon eh. Maybe, siguro once in a while, pero hindi kasi ako naniniwala doon. Pero dito sa pinapakita, itong dalawang bugo na ito. Di ba? Sige nga, pagalawin nyo nga yung chandelier dyan sa Malacanang, pagalawin nyo, di ba? Ano naman tawag doon? Telekinetics. Di ba? Na pwedeng mapagalaw yung object, pabagsakin mo yung chandelier, tapos sa julo ni Kuting. O di tapos, di ba? Sige nga, cheese, gamitin mo yung telekinetic power mo. Padyogsakin ang mga chandelier dyan sa Malacanang. Di ba? Padyogsakin mo lahat. Para i-jogsak doon sa mga salot sa lipunan. Lahat kayo. Mga hitad dyan. But anyway, mga palangga, yung kanilang kasinungalingan, ito mga statement ni Lisa, ito po ay harap-harapang pangloloko sa inyo. Na akala, sabi ko nga, ano kayo, alien? Nagkakaintindihan kayo kahit walang pagbukas ng bibig? Diba? So yun yung sinasabi natin sa inyo kung gaano ka walang hiya. Okay? Nakasip-sip. Basahin natin ng mga palangga. Sabi ni Lita, Marlica, nakasip-sip guro ng pulburon bago pumunta si Lisa. Aswangit kaya inagawa ng one shot. Bangag si Lisa. Sabi ni Densam, it's like this Bartek and Queso, you owe me, I own you. I owe you. Okay? Ito, sabi ni Palangga, kachukchak chenes nga. Sabi ni Raj Kapoor, kachukchak chenes nga. Walang paranormal. Baka nga kachukchak chenes. Queen Laklakera. Ay, Laklakera nga talaga. So again, mga kababayan, ito, kalaklak si Quezon, si Lisa Kadiri to death, same corduroy faces sila. O nga, no? Yung isa bukbok. So ngayon, eto na yung sinasabi ko sa inyo. I think sinabi natin kagabi. Yung mga expose ko, naniniwala na kayo, di ba? Nagalit pa nga sa akin eh. Nagagalit kayo, si Marlica, chika-chika, boom-boom lang yan, di ba? Pinapakita na ni Lisa kung anong klase siyang Digimon. Ayaw pa ninyong maniwala. Pero niwala naman kayo. Wala pa kayong aksyon. Sabi ko, yung nakikita ninyong harap-harapang isinisinungaling nila sa inyo, mga kababayan, how much more kapag walang camera? Actually, kinukwento ko na nga sa inyo yung ginagawa nila eh. May mga may PSG na nagpatiwakal, may mga PSG na umalis, nag-early retirement dahil hindi na kayanan ang bartikan nila. Imbis na magtrabaho sila para sa inyo, para sa Pilipino, okay lang sana kung nagbabartek si Lisa, painom-inom siya ng wine, pero yung mga ginagawa nila, nagpupuyat sila sa Malacanang, ay para sa inyo, para sa pagbangon ng Pilipinas. Pero hindi, nagpupuyat sila, binubwisit nila yung mga PSG na hindi na makatulog dahil sa overwork.
Ninanakaw pa nila ang pera ninyo. Yun yung punto de vista natin dito na kung hindi nga kayo kikilos, walang mangyayari at patuloy habang nakakalusot sila sa kanilang kasinungalingan. Maglabas-labas ito mga media na namamahangal. Wala man lang nagka-counter. Basta lang magbabalita, wala man lang matino. I don't know, baka hindi ko lang narinig. Wala man lang ni isang mainstream media na matino na mag-counter sa sinasabi nito. Diba? Total, mga investigative journalist kayo, diba? Katulad ng Rappler. O, yan si Maria Ressa. Nasaan ang skills niya bilang investigative journalist? Tayo nga, kahit elementary, no? Kahit wala kayong background sa investigative journalism, so ito lang yung inurasan natin ng 10 seconds daw, pero more than 10 seconds, walang buka yung bibig, harap-harapan, nilalamon kayo ng buo ng ahas na ito at ng bangag na gobyerno at kung kayo ay tatangu-tangu lang, sabi ko nga, antayin nyo na lalo kayong lulubog sa kahirapan. Meron kayong choice. Kayo ang lulubog o sila ang palubugin ninyo. At bawiin ninyo lahat ng kayamanan ng bayan dahil araw-araw nilang inuubos. Araw-araw halos nagpapaparty ang mga anak ni Lisa sa Malacanang. Inaari nila ang Malacanang. Ang mga garlalo nandiyan, ang mga bugalu, lahat. Diba? Nandiyan ang mga polboronic, ganun po nila babuyin. Ayon sa ating mga puting ahas, ang Malacanang na kayo ang nagagasos dyan, kayo nagpapakain, nagpapalamon sa kanila, ninanakaw pa nila ang pera. Imagine nyo, nabigyan sila ng chance na sana pagandahin ang Pilipinas. All expense paid, may sweldo pa. Pero anong ginawa? Magpulburon, magbiga-biga, magparty, magpakabarte. Sabi ko nga mga kababayan, nakakapagod magbunganga dito pero hindi ako titigil hanggat hindi kayo lahat nagiging buo at tumayo sa panindigan, tumayo na pagiging matapang o maisog para labanan ang mga bangag. Etong mga pangyayaring itong sunod-sunod na pang-aapi sa atin lahat sa inyo. Hindi pa kayo kikilos, saan kayo pupulutin? Saan pupulutin ang mga anak ninyo na ito'y harap-harapan, pwede silang magsinungaling? How much more yung inyong mga kasong, kung kayo ay let's say, gipitin, makasuhan, hawak nila, mga palangga, hawak nila ang batas sa kanila lahat. Pwede kayong tamnan ng kaso, katulad sa akin, mag-fabricate ng address. Lahat ito, wala kayong kalayaan. Kaya walang, hindi democratic country ang Pilipinas. Polboronic country. Patuloy kayong gigipitin kung sino lang ang nakadikit sa kanila, yun lang ang may advantage. Pero kayo mga maliliit na tao, na mga regular citizen, na kunyari mabangga mo lang, just for giving you an example, mabangga mo ang isa sa kamag-anak ni Satanas sa daan, tatakutin ka, pubunutan ka ng baril, sisindakin ka, o pag aalma ka, susumbong kay Bartek, susumbong kay Marcos Jr., sisindakin ka lang, mga sinungaling eh. Paano ka mananalo sa case mo? Bibili nila lahat, kanila ang Supreme Court, mga tiwaling justice dyan. Katulad na lamang ng nakipagsabuatan na si Jaime Goray, di ba? Diyan sa RTC Parañaque, na kung saan si DOJ, lahat nakipagsabuatan kay Lisa to extract o to kidnap the 2 minor kids na nandyan ngayon sa Makati dahil si Lisa ay nai-report na sa UN sa kanyang pagiging mastermind ng pandurukot ng mga batang minor de edad at ang pagpupulburon ni Marcos Jr., mga kababayan. Yan ang kadahilanan kung bakit araw-araw ay pinagtatakpan nila ang kanilang mga kasinungalingan dahil sa totoo lang, takot sila sa inyo, sa taong bayan. Kaya inuumpisahan nilang manggipit ng manggipit kasi tinitest nila yung water na ay pwede naman palang gipitin ng KOJC, tahimik yung mga Katoliko, tahimik yung ibang mga group. See? Di ba? Ano ang sabi ko sa inyo? Ano ang kwento ko sa inyo nung ako ay young mother? Balikan ko lang. Ito kasi
ang tao, ang mga taong demonyo o bata pa lang, kapag nakasanayan kang aapihin, ulit-ulitin yun. Sabi ko sa inyo, yung anak ko binuli, di ba? 5-6 years old kinder. Binuli ng walang kaabog-abog, sinapak ng kanyang classmate, Nagsumbong, mama, inaway ako, Ano sabi ko sa kanya? Ano sumbong? Bukas, sabi ko, ha? Bukas, pag pumunta tayo sa school, pag nakita mo yung bully sa'yo, boldjackin mo. Eto ako, patamain mo ang babaeng anak ko eh. Itama mo to ng bonggang-bongga at nang hindi na uulit yan. Sabi ng anak ko, mama, bad yun. Anong bad? Yung ginawa niya sa'yo, hindi ba bad yun? Siguro nakapaalam ang Parvina, alam mo yan. Okay, mga palangga ko na matagal dito. Sabi ng anak ko, bad yun. Turuan ko ng mambo. No, anak, hindi yun bad. Inapi ka niya. You have to fight, anak. Go, girl. Pagpunta sa school ng anak ko, jug. Nagulat yung kaklase niya. O, bakit mo ako sinapak? Isinapak mo ako kahapon eh. O, di ba? Quits na tayo. But anyway, from then on, hindi na nabully yung anak ko. Dalawa lang naman sila. Ang dalawang anak ko, hindi nabully kasi inuutusan ko silang itama ang kamao kapag may nang api. Itama, ishoot sa mga ngangabels. Kahit babae sila. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na inaapi kayo ang mga church, members, mga palangga. Inaapi, tapos wala kayong alma kasi what? Dahil hindi nyo kaalyado o hindi nyo ka-church members, ganyan. Kaya sabi ko, wag yung antayin na sa inyo namang gawin ang pang-aapi. Sinusubukan lang kayo ng gobyernong ito. Katulad ng pag-aano nila sa Maisog, pagharang ng mga truck, pag-intimidate sa inyo lahat. Kaya sa next Maisog rally, wala nang urungan. Dalhin nyo na kung saan nyo gustong dalhin. Kasi the more na nagpapasindak tayo dito, hinarangan tayo ng truck, hindi na natuloy sa Pampanga, right? SD Pinoy TV. Ganito kasi anong tawag dyan? Yan yung kalakalan sa mundo, sa kanto, sa mundo ng kalye, o sa mundo ng corporate world. Kung kaya kang sisindakin ka. Di ba sinabi ko na sa inyo, na nasa corporate world ako, ang daming kaletsyan. Anong ginagawa? Pinaghamon ko siya ng suntukan. Diba? Sabi ko sa inyo, naka-skirt ng bonggang-bongga at nakatakong, nasa corporate world ako. May mga epal-epal. Siyempre, talagang hindi nawawala yung mga inggit, yung mga professional jealousy. Okay? Yung inggit sa katawan. Ang ginagawa ko talaga, kaya ano sabi ni Palangga, wala kang boss kay Tuason. Kaya ako boss sa sarili ko. Ayoko na may boss kasi nang jumbag talaga ako. Oh, bakit the day? Gagawin mo ako ng eksena para matapos na tara, suntukan na tayo, doon tayo sa rooftop. May rooftop na yung office namin. Sabi ko sa ka-office mate ko, sabi, tara, gusto mo talagang para matanggal na yung inggit mo sa katawan, let's go up there. At mag-wrestling tayo. But anyway, going back. Mga palangga, eto yung larawan ngayon, binubuli kayo. At ilalaban kayo sa bang. Recently, may pinost dyan na Amerikano, di ba? Na nagsalita. I don't know, hinahanap ko lang yung link ko saan nag-originate yon na sinasabi ng speaker na tayo ay ginagamit lamang, ay kayo pala, ginagamit namin. Okay? Sinasalang namin kayo sa giyera sa aming interest dito sa Amerika. But hindi ko alam kasi hindi ko pa napanood ang buo na i-share ko lang kanina coming from SAS at kay third floor. Pero hindi ko alam kung ano yung forum na yun, kailan ba nangyari yun, kahapon, 2 days. I will read about that kung kailan. Hinanap ko yung, pakisend sa akin yung link. So ganun pa man mga kababayan, kailangan nyo tong labanan, kailangan nyo tapusin tong mga to. Alam nyo, yan ang nga yung number 1. Na ito yung number 1 na kasinungalingan ni Lisa Tanas ng gobyerno na nag-release ng statement na nagsabi daw siya ng ganito, ng ganyan. Imagine niyo, ini-insulto lahat kayo. Ginagawa kayong tanga. Mapayag ba kayo, mga kasundaluhan, mga kapulisan? Nagawin kayo araw-araw mangmang ng mga budol na ito? Anong klaseng antayog ng pinag-aralan ninyo? Kayo ay nag-aral sa PMA, sa UP, sa mga tanyag na eskwelahan, sa Harvard at kung saan sa mga eskwelahan sa Estados Unidos, sa Europa, sa Asia at kung saan-saan pa. Iinsultuhin lang ang inyong mga katalinuhan at kagalingan nitong bangag na ito. Parang gusto ko maging Makata katulad ni Quezon.
Ang mga jutang gininang ito ay kailangan ng labanan at kailangan ng tapusin at ilagay sa kumunoy. Dahil kung hindi kayo kikilos, kailan? Sino ang kikilos? Antay niyo pa ba si Mother Pebbles sa lakera? Mother, nasaan ka? Na mamuno at mag-alsa sa gitna ng kalsada. Mother, gawin mo nga yan. Anyway, we'll talk about that. Okay, kanina. So, grabe mga palangga itong ginagawa ng ng gobyernong ito. O recently, itong si Kong Arnie Tevez na-release na, 'di ba? Ano bang issue diyan? Kay si Arnie Tevez, 'di ba, pinagbintangan 'yan na siya ay sangkot doon sa paggurgur kay Digamo. Oh, ano ang sabi nila Remulla dyan noon? 99.9%. The same with General Bantag. 99.99% sold na raw ang kaso at sila ay para sa kanila, sold na yung kaso at itong si Tevez ay convicted, parang na-convict na nila. You know what I mean? Sino nakipagtulungan dyan? Si Bangag, si Lisa, si Tambaluslos, ang DOJ, ang gobyerno, bakit nila tinuligsa si Tevez? Kasi ang issue dyan ay ang isabong at ang mga pasugalan dyan sa lugar nila. Dahil ayon sa ating puting ahas, na i-report na natin yan, nahawakan na ng mga Marcos at mga Romualdez, ang mga Bangag, may isabong pa rin dyan eh. Yan ang katotohanan dyan. Kaya gusto nilang i-extradite itong si Tevez. At hinabol pa nila doon sa Timor-Leste. Ano sabi nila dyan, di ba? Pinuntahan pa ng mga ulupong doon sa mga tauhan ni Bonjing sa Timor-Leste at gusto nilang dukutin itong si Tevez. Eh, buti na lang, magaling yung abogado na si Topacio. Di ba? O ngayon, nung na-release na, nataranta na itong mga DOJ, ayon kay Topacio, sa kanilang kapalpakan. Di ba? Kasi niloloko nila yung tao na kesyo, ito daw ay hindi talaga, pag na-release ito ay mapupunta na sa kamay ng Malacanang, sa kamay nila ng gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Yun ang press release nila, kasama ang mga media. Kasi gusto nilang dukutin doon si Tevez para what? Para gurgurin. This political persecution ang ginagawa nila kay Tevez. Hindi ako nagsaside sa kanya. I am siding for the truth. Kasi ang pattern na ginagawa kay Tevez, ang ginagawa kay Bantag, ang ginagawa sa akin, mga fabricated crime na ginawa ni Lisa dyan. Tandaan ninyo, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam, baka 1 milyong warrant of arrest na ang nilagay sa akin dyan sa Pilipinas dahil nagpafabricate sila ng address ko. Alam na alam ni Lisa Tanas na wala po akong address sa Pilipinas dahil dito na po ako naninirahan sa Estados Unidos. Pero niloloko nila ang mga abogado, gawa ng mga fabricated address para maisakatuparan nila yung mga fabricated na kaso para ma-issuehan ako ng warrant of arrest. This pattern is very Bangag, very Bartek, very Lisa. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Diba? So, ano nangyayari dyan? So, sabi ko nga, buti na lang itong si Attorney Topacio ay napaka-galing, okay? Na abogado dito ni Tevez na talagang nakikita nila yung pag-take advantage o pag-aabuso ng kapangyarihan ng ating gobyernong Bangag para gustong-gusto na lang dukutin itong si Tevez kahit hindi sila dumaan. Sabi nga na naalala ko yung statement ni Topacio na yung kanilang mga request papunta sa gobyerno ng Timor-Leste ay through email lang instead of idaan sa mga diplomatic channels or yung official. Pero pa email lang mga, di ba? Hindi ginagamit yung jutak. Kasi mga Bangag, akala nila email lang okay na. Di ba? Ano yun? Para mag-friends lang kayo? Di ba? So yun yung gustong-gusto nila. Kaya itong ilang days ba? I mean, kaya itong preventive pag-detain kay Tevez, good thing, nakalaya na siya. But I believe it's like house arrest. May laya pa rin siya para pumunta sa mga importante niyang mga appointments.
Diba? So pero mga kababayan, yung press release ng Malacanang na dudukutin na si Tevez, ibabalik na sa Pilipinas. Diba? Yun yung mga gusto nilang sabihin sa inyo dahil ang gobyernong ito ang mastermind ng lahat ng panggigipit sa mga kritiko. Bakit? Si Tevez mismo ay isa sa nagsasalita na si Coting Jr. at ang mga itong si pangalan nito si Bibot Nolan, nakilala ko din, ay nagsusupply or sangkot din sa pulboronic. See that? Lahat ng nagsasalita, politiko man o ordinaryong citizen o vlogger man, na nagsalita kami dito na ito, may alam ako na si Bangag ay talagang bangag, si Lisa dito kumukuha ng mga supply niya, hahabulin sila kahit saan sila magpunta. Kaya gigil na gigil sila, i-extradite si Tevez. Yun din ang gusto nilang gawin, di ba sa akin? Remember that? Nagpakalat sila na i-extradite si Marlica. Anong ginawa kong krimen para i-extradite ako ng mga hayop na ito? Wala naman ako kriminal na ginawa. Ini-expose ko lang ang lahat ng panggigipit at lahat ng pagkakawat nila, smuggling, pulboronic, lahat araw-araw na korupsyon. Dahil tayo nagsasalita, i-extradite, ganun-ganun na lang. Buti na lang mga kababayan, yung gobyerno ng Timor ay ang tawag dito ng Timor-Leste hindi pinayagan itong mga kagustuhan nitong mga itong mga bangag na ito, mga palangga. So buti na lang talaga maayos ang paghawak ng ng kaso nito ni pangalan nito ni Topacio. So ayon sa kanya explanation, teka tignan natin dito. Hindi daw pwedeng i-endorse o i-endorse sa gobyerno ng Pilipinas itong si Tevez dahil nga ito ay mayroong threat sa kanyang buhay at itong mga kasong kinasasangkutan niya ay politically motivated. Yun ang sinasabi ni Tevez kanina sa kanyang pahayag. So ngayon nakikita ninyo mga kababayan na talagang gigil, gustong-gusto talaga nilang pauwiin si Tevez kasi gusto nilang gurgurin yan.